Sa mga oras na ito ay sinabi ni Ronan kay Asel at Maria na dalhin nila si Sita, at subukang pagalingin si Braum gamit ito. Tila nagdadalawang isip naman sina Asel at Maria nang marinig ang utos niyang ito, ngunit sinabi naman ni Ronan na ngayon ay mayroong galit na ekspresyon na ang halimaw na ito ay kanyang tatapusin. Kasunod nito ay sinimulang atakihin ni Ronan ang halimaw gamit ang kanyang espada, at habang ginagawa niya ito ay pinagmamadali na niya sina Asel na gawin ang kanyang inuutos. Agad namang sumang-ayon ang dalawa, at kasama si Sita ay nagtungo na sila sa kinaroroonan ni Braum. Habang si Ronan naman ay matapang na hinarap ang higanteng halimaw na ito, at habang ginagawa pa niya ito ay naisip niya na nakakasigurado siya na ang magic circle na makikita sa mga mata nito ay kapareho ng mga nakita niya noon sa mga higanteng golem, at ito rin mismo ang magic circle na kumokontrol sa mga ito. Kaya bilang konklusyon ay nakakasigurado na siya na ang may kagagawan din sa mga pangyayaring ito ay ang Nebula Glacier. Habang iniisip pa niya ang mga bagay na ito ay sinimulan na siyang atakihin ng higanteng halimaw. Sa kabutihang palad ay nakatalon siya paatras at nakaiwas sa malakas na atake ng halimaw na ito. Pagkatapos nito ay tumalon siya pabalik sa halimaw at nagsagawa rin ng sariling niyang atake laban dito. Matapos nga niyang gawin ito ay napasigaw ang halimaw mula sa tama na kanyang tinamo mula kay Ronan. Pagkatapos nito ay nagsagawa pa siya ng ilang mabilis na atake patungo sa halimaw na ito, ngunit nang tingnan niya ang halimaw ay hindi siya natuwa sa kanyang nakita, dahil napansin niya na hindi man lang nagalusan ang halimaw na ito mula sa kanyang mga atake. Kaya habang sinisimulan siyang atakihin ng halimaw ay napamura siya, at naisip na ang pagiging matibay ng halimaw na ito ay kagaya pa rin noong una niya ito nakalaban noong nakaraan niyang buhay. Sa sandali ding iyon ay tatama na ang malaking kamao ng halimaw na ito patungo kay Ronan, kaya sinubukan niyang salaging ito gamit ang kanyang espada. Ngunit sa kabila ng ginawa niyang ito ay mabilis pa rin siyang tumalsik patungo sa di kalayuan, at habang nasa ere pa siya, ay ginamit niya ang kanyang espada at tinusok ito sa lupa upang mabawasan ang impact na kanyang tatanggapin. Matapos namang huminto ay naisip niya na gaya noong una niyang makaharap ito, ay hindi pa rin nagbabago ang lakas na ipinakikita ng halimaw na ito. Samantala sa mga oras na ito ay kumuha ng isang malaking puno sa kanyang isang kamay, at isa namang halimaw sa isa pa niyang kamay, ang halimaw, at mabilis itong ibinato patungo kay Ronan. Sa kabilang banda nananatili namang nakatayo lamang si Ronan, at pinagmamasdan ang papalapit na mga ibinato sa kanya. Habang ginagawa niya ito ay sinabi niya na kung normal na araw ito ay matutuwa siya. Dahil ang pagkakataon na muli siyang makalaban at tapusin ang laban na hindi nila natapos noon ay isang bagay na gusto niyang gawin. Ngunit ngayon ay mayroon itong ginawa na dapat na hindi niya ginawa. At iyon nga ay sinaktan nito ang kanyang mga kaibigan, at ginawa pa niya ito sa mismong harapan niya. Kasunod nito ay sinimulan niyang punasan ang dugo na lumabas sa kanyang bibig, saka sinabi na dahil sa mga ginawa niyang iyon, ay mamamatay na siya. Pagkatapos niyang sabihin ito ay sinimulan niya ng isagawa ang kanyang pag-atake, at sa isang mabilis na kilos ay pinutol niya ang puno na ibinato ng halimaw. Pagkatapos ay mabilis siyang nagtungo sa kinaroroonan ng halimaw na ito, at sa isang malakas na talon ay nasa may ulo na siya ng halimaw. Nang makita naman siya ng halimaw, ay agad na umatungal ito, at tila handa nang kainin siya ng buhay. Samantala si Ronan, habang naghahanda sa kanyang pag-atake, ay naisip na ang rason kung bakit hindi niya natalo ang halimaw na ito noong nakaraan niyang buhay, ay dahil wala siyang paraan para makatagos ang kanyang mga atake sa makapal na balat nito, at makapagpatama ng isang kritikal na atake dito. Ngunit ngayon ay nagbago na yon, dahil sa mga oras nito ay taglay na niya ang bago niyang espada, at gamit ang mga teknik na natutunan niya mula kay instruktor na Biros, ay magagawa na niya itong mapaslang. Sa mga oras na ito ay isinagawa na ni Ronan ang Nabi Rose style, 4th form revolving sword. At habang nakikipagsabayan siya sa halimaw na ito ay tumama na ang kanyang atake sa halimaw, na nag-iwan sa isang ulo nito na nakanganga, na tila ba hindi makapaniwala sa nangyari.
Kasunod nito ay binalik na ni Ronan ang espada sa lagayan nito, habang ang isang ulo naman ng halimaw ay tumingin sa kanya na tila ba nagtataka. Sinabi naman ni Ronan na sumuko na ito at mamatay na lamang. Pagkatapos nga niyang sabihin ito ay nagkapira-piraso na ang halimaw, at humiwalay na ang ulo nito mula sa kanyang katawan. Samantala si Ronan, habang pinagmamasdan ang nangyari sa halimaw, ay sinabi niya na malayo pa ang kailangan niyang lakbayin bago niya maabot ang inaasam niyang lakas. Dahil sa ngayon ay gumugol pa siya ng mahabang oras, para lamang matalo ang halimaw na ito. Habang iniisip pa niya ito, ay napansin niya na papunta na sa kanya ang kanyang mga kaibigan, at buhat-buhat ni Maria si Braum. Kasunod nito ay itinanong niya kung kumusta na ang kalagayan ni Braum ngayon. Sinabi naman ni Maria na hindi na niya kailangang mag-alala, dahil nagsagawa na ng paunang lunas si Sita. Ngunit kailangan pa rin nilang dalhin si Braum sa isang manggagamot para masuri kung mayroon pang pinsala na hindi nila nakita. Nakahinga naman ng maluwag si Ronan nang marinig ito, dahil inakala niya na nasa panganib pa ang buhay nito. Pagkatapos nito ay naging seryoso ang ekspresyon ni Ronan, at sinabi sa kanyang mga kaibigan na mauna na silang bumalik sa akademya. Nagtataka namang tinanong ni Asel kung ano ang gagawin niya. Dito nga ay sinabi ni Ronan na kailangan niyang bumalik kay Sarante, para malaman ang kalagayan nito. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na siya sa lugar kung saan naroon ang templo. Ngunit laking gulat niya nang makita na ang lugar na ito ay nawasak na, kaya napapatanong siya kung ano ang nangyari sa lugar na ito. Sinabi pa nga niya na hindi pa siya nagtatagal noong umalis siya dito, kaya hindi niya maisip kung paano nangyari ang lahat ng ito. Habang iniisip pa niya ito, ay papalapit na sa kanya ang ngayon ay sugatan na si Sarante, at wala na ang isang kamay. Nang makita ito ni Ronan, ay nagulat siya sa kalagayan nito, ngunit sa kabila ng kanyang mga sugat sa katawan ay ngumiti si Sarante sa kanya, at sinabi na nagpapasalamat siya at ligtas siya. Kasunod nito ay humingi siya ng paumanhin, dahil hindi siya kaagad nakapunta para tulungan sila, dahil sa lagay ng kanyang katawan ay nahihirapan na siyang kumilos. Agad namang tumakbo si Ronan patungo sa kanya, at tinatanong kung sino ang maililigtas niya sa kalagayan niyang iyon. Tinanong din niya kung ano ang nangyari sa lugar na ito, at kung sino ang gumawa nito sa kanya. Pinapakalma naman siya ni Sarante, at sinabi na hindi niya kailangan mag-alala, dahil okay lang siya. At sa halip ay kailangan na niyang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, dahil bagamat natapos na ang kanilang laban sa araw na ito, ay hindi naman siya nakakasigurado kung kailan babalik ang nakalaban niyang iyon. Habang sinasabi pa niya ito, ay hindi na natapos ang kanyang sasabihin, dahil sa sandali ding iyon ay tumama sa kanyang likod ang isang atak mula sa di kalayuan, at tumagos sa kanyang dibdib. Habang nagugulat pa si Ronan sa biglaang pangyayaring ito, ay nagsimula ng sumuka ng dugo si Sarante. Habang si Ronan naman ay natulala, at hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari ngayon sa kanyang bagong kaibigan. Sa susunod na episode, ay maganap na ang labanan sa pagitan ng babaeng elf, at ng grupo ni Ronan. Kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.